saksi sa makulay at marangyang pamumuhay ng isang tanyag na pamilya sa Silay Negros Occidental, ang ancestral house na ito. Ito ang 2 palapag na tahanan ng pamilya Hofilenya. Itinayo noon pang 1930s na kalaunan ginawang museum, ang Hofilenya Ancestral House. Ang bahay nito tinayo ng 1934. Tinayo ito ni Manuel Hofilenya para sa asawa niya na si Hilda at para sa mga anak niya. Ako ang youngest child ng family ni Manuel Hofilenya. Hindi lang ang mga lumang kagamitan at kasangkapan ng pamilya ang makikita rito. Pati na ang napakalaki nilang art collection. Mga obra ng mga pinakapipitagang alagad ng sining ng bansa. Ito yun kay Hidalgo, kasama ni Juan Luna, na nag-join sila sa competition sa Paris before. Kay Ben Cab, kay Manansala, Sunken Garden ni Sang UP. At ang isa sa pinakatampok dito, ang painting ng national artist na si Fernando Amorsolo. Nagbid yata may pareho itong Amorsolo painting sa Makati noong 2019. Almost 47 million. Kaya halos hindi raw maipinta ang mukha ng pamilya Hofilenya nung kamakailan lang ang painting na ito ni Amorsolo ninakaw. Pasado alas 11 ng umaga, pag-akyat ko dito, nakita ko wala na yung painting nakasabit dito. Ang pagnanakaw na kuhanan sa CCTV. Sino ang nangahas na nakawin ang obra maestra ni Fernando Amorsolo? We pray that mabalik po yung Amorsolo painting. Yung pinaka-development natin is, yung isang suspect is... Ang ninakaw na obra, ang painting na Mango Harvesters. Ipininta ni Amorsolo noon pang 1936. Makikita rito ang isang babaeng nakabarot saya, kasamang isang bata at lalaki habang nagaani ng mangga sa nayon. Ang tinatayang 12 by 18 inches na painting, parte ng koleksyon ng yumaong si Ramon Hofilenya. Si Fernando Amorsolo at si Ramon Hofilenya, nag-a-attend yan sila ng mga art exhibits. Doon sila nakakilala, so naging magkaibigan sila. Hanggang binili niya ang isang painting ni Fernando Amorsolo na may pangalan Mango Harvester na sana magiging 88 years old na ngayon. Pinapakita ni Amorsolo na ang pag-aani ay isang way of life. Kung kaya sama-sama na ginagawa ng mga tao yun at masaya silang ginagawa. Si Fernando Amorsolo, tinaguri ang The Grand Old Man of Philippine Art dahil sa kanyang napakalaking kontribusyon sa sining at kultura ng ating bansa. Pinapakita sa mga paintings niya, usually nagtatanim, yung scenery. Makikita mo din doon yung appreciation niya sa beauty kasi karamihan sa mga paintings or portraits niya magagandang babae. Taong 1972, itinanghal siyang kauna-unahang pambansang alagad ng sining o National Artist ng Pilipinas. Si Amorsolo kasi pinakasikat na pintor sa kontemporaryong panahon. Lahat ng mga paintings niya ay talagang priceless. Ayon sa isa sa mga tagapamahala ng museum na si Jimmy, ang mga nagnakaw sa painting, mga nagpanggap na bisita, umaga nitong July 3. Yung araw na yon, may mga 5 yatang tao umakyat sa taas. Sinamahan naman ng gardener kasi at that time walang tourist guide na naka-duty. Bumaba yung gardener para papasukin yung iba. Naiwan niya yung mga tao dun sa taas. Sunod na lang nilang napansin. Na-discover ng mga alas 10 ng umaga na nawala na yung painting ni Amorsolo. Pumunta po doon yung investigador po natin sa Theft and Robbery Section. Nakita po namin doon sa initial na video ng CCTV kung sino yung kumuha ng painting. Nasaan na ang painting ni Amorsolo? Puspusan ngayon ang isinasagawang investigasyon ng mga pulis para matukoy kung sino ang mga nagnakaw sa painting at ang pinakamatibay na ebidensya, ang CCTV footage kung saan nahuli cam ang pagtangay sa obra. Sa kuhang ito ng CCTV, sa ikalawang palapag ng museum, makikita ang 5 bisita.
Dalawa sa mga ito, nakasuot ng sombrero at face mask. Kapansin-pansing parang may sinisilip-silip sa ground floor bago nila nilapitan ang Amorsolo painting. Ang lalaki, tinignan pa ang likod ng painting at nung tumalikod na ang mga kasabay nilang bisita, dali-dali niyang tinanggal ito mula sa pagkakasabit sa dingding at dinala sa katabing kwarto. Ang isa sa mga bisita, tila napansin agad ang nawawalang painting. Habang sa kuha namang ito ng CCTV sa pinasukang kwarto ng lalaki, makikita kung paano niya ipinasok ang painting sa dala niyang bag. Ang suspect agad lumabas ng silid at sumabay pa sa pagbaba sa ibang mga bisita. Ang dalawang suspect dali-daling sumibat dala ang Amorsolo painting. May dumaan po na pedicab, doon po sila sumakay, nagpahatid po sa plaza. Sa CCTV footage namang ito, nakuha mula sa plaza, makikita ang dalawa na sumakay ng jeep patungong Bacolod City. Ang isa sa mga suspect natukoy na raw ng mga pulis, bagamat hindi pa raw nila ito pwedeng pangalanan. Yung isang person of interest po natin, nalaman po natin na may mga previous case pa ito dito sa Bacolod noong 2022. Nakasuhan din po siya dito ng theft. Yung unfortunate theft ng Amorsolo painting. It's a big impact because almost all the prominent Filipino masters are in the museum. It is denying the locality of an opportunity to witness a work of a national artist. Nito lang Biyernes, nakarating sa mga pulis ng Silay City na ang ninakaw na Amorsolo painting sa Hofilenia Ancestral House namataan di umano sa Maynila. Nagbid yata may pareho itong Amorsolo paint noong 2019, almost 47 million. Sino ang nangahas na nakawin ang obra maestra ni Fernando Amorsolo? This is the missing painting. Susunod na, painting ng national artist na si Fernando Amorsolo ninakaw. Nito lang Biyernes, nakarating sa mga pulis ng Silay City na ang ninakaw na Amorsolo painting sa Hofilenia Ancestral House namataan di umano sa Maynila. I'm very comfortable with telling you and everyone that this is the missing painting. Sino ang nangahas na nakawin ang obra maestra ni Fernando Amorsolo? Dalawang tao po na nahuli doon sa QC is hindi po doon tugma sa person of interest po natin na nakita sa CCTV. Yung dalawa pong nagnakaw, may contact po sila. Yun po yung nag-utos sa kanila at nag-finance na kukunin yung painting. Mula doon po sa airport ng Iloilo. Dinala po ng dalawang suspect po natin sa Manila at inabot po doon sa nag-utos sa kanila. Yung nag-finance naman na to, kakilala niya lang yung naghatid. Hindi nila alam na ganun yung laman ng sakubag na dinala nila. Ang mga sospek ay maaaring sampahan ng kasong theft. Sa kaso pong ito, kung ang painting ay nagkakahalaga ng higit 2.2 million pesos, ang parusa ay nasa 10 taon at 1 araw hanggang 12 taon na pagkakakulong. Sa kasong ito ng isang Amorsolo painting na masasabi nating national treasure, masasabi nating ito ay priceless, but base sa assessed value now which is 50 million, ang magiging computation po nito ay 1 year for every 1 million in excess ng 2.2 million for as long as hindi lalagpas ang total ng 20 years na pagkakakulong. Hinihikayat natin ang publiko na tumulong sa pag-alaga sa ating kulturang Minana, lalong-lalo na ang mga paintings na nakadisplay sa mga museo, sa mga gallery. Dahil ang heritage na ito ay hindi lang para sa atin, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Ngayon, papatuloy pa rin kami and then nagdagdag kami ng mga CCTV and guards. Ang painting na ito ni Fernando Amorsolo at ng iba pa nating mga national artist o alagad ng sining, yaman ng ating kultura na sisilayan dapat ng maraming Pilipino at hindi lang nasa kustodiya ng mga kriminal.